Welcome to my channel. This is Nib TV again. So ngayon, meron isi-share sa inyo na isang simpleng paggawa ng power supply. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna ang maikling intro. Ang i-share ko sa inyo guys, paano ko improvise ko pala tong ginawa ko dating power supply. Kung naalala nyo guys, meron akong ginawang video no, matagal na gumawa ako ng dedicated power supply para sa aking tire inflator. So gumawa ako ng power supply na 12 volts. Ayan o, nakasulat pa 12 volts. Dito kasi dati yung saksakan yun, kaya may positive negative. Tapos dati may switch dito yan. So since nagkaroon ako ng bagong power supply para doon sa tire inflator, hindi ko na ito ginamit ng matagal. Sa katunayan nga kinakahuyan ko pa to. Tinanggal ko yung switch dito. Tsaka yung kwan dito, parang socket. Doon ko sinasaksak dati yung supply para sa tire inflator. Ngayon, ang gagawin ko is i-ano ko siya, restore bilang power supply. Variable na siya, hindi na siya fixed. Kasi kung tutusin, kung titignan nyo rito guys, ito yung talagang mga binibigay niyang fixed power supply pag nakakabit pa to sa inyong mga desktop computer. Yung kanyang mga wirings yan, black tsaka orange will give you 3.3 volts, black tsaka red 5 volts, yellow 12 volts with the corresponding amperage, and then and so on. So since ang gagawin ko is mamodify ko to, gagawin ko siyang adjustable or variable power supply. Ang gagamitin guys, bali dito is yung yellow wire lang na nagigib ng 12 volts, tsaka blue another 12 volts pero negative. So pag pinagsama mo yung dalawang wire na yan, magiging 24 volts siya. So yun ang kuan ko, target ko. Tapos gagamitin siguro ko yung green, na simple lang green tsaka black para power on. Papalitan ko siguro kulay nito. Gagawin ko siguro ang puti, i-sprayan ko lang siya ng spray paint na puti para medyo maganda-ganda sa tignan. Okay guys, hindi ko na rin papakita sa inyo yan. Bali popost ko muna tong video. Pagbalik ko sa inyo, bali pinturado na siya ng white. Yan, pininturahan ko na siya. White na lang ang nilagay ko. Ayan. Inalis ko muna yung mga laman niya yan para mapinturahan na rin sa loob. So ngayon guys, ibabalik ko na yung mga pyesa na tinanggal ko. Tsaka nagdagdag na rin ako ng konting mga butas-butas para sa iba pang mga pyesa na ilalagay ko. Okay, so unahin natin siguro muna ibalik yung fan. Ilagay ko muna yung fan dito. Yan, ito guys. Okay. Nakabit ko na yung fan. Next ko ibabalik yung kanyang pinaka-kuha ng plug, saksakan. Okay. Nakabit ko na rin. Ayan. Next, ilalagay ko yung mga ibang mga components na gagamitin ko para dito sa harapan. Okay. Nilagay ko na yung binding post, switch, tsaka yung ating voltmeter, ampere meter. Dito mamaya ilagay ko yung variable resistor natin or yung ito. Pero mamaya nahihuli na natin to kasi kukonek muna natin. Tapos dito siguro ilalagay ko rito yung yan, yung ating USB port para sa charger. Yan, gaganyan ko lang siguro dyan. Okay. Tapos lagyan ko lang ng mga glue para tumibay lang sa dyan. Okay. So unahin muna natin guys tong pagwa-wiring natin. Ito. Hindi ko lang alam guys kung kompleto pa yung mga wires nito kasi pinahuyan ko na to, pero palagi ko pwede pa to sa mga natitira.
Tapos kakalangan din natin guys diyan yung para sa ating pagiging variable voltage. Ito guys, kakalangan natin ng MOSFET na IRF 250. Ewan ko lang kung kita nyo ba. Ayan o. IRFP 250N. Ito ko sa siguro lalagay sa ibabaw. Kaya dyan. Para medyo malapit na sa mga connection. So, lagyan ko muna siguro ng glue rito. Para mapwesto natin ganyan. Tapos saka na natin hihinang yung mga wires. Okay, babalikan ko kayo guys kapag nahinang ko na to. Na glue ko na yung heatsink, saka kasama na yung MOSFET. So ang una natin gagawin connection guys is yung dito muna tayo sa MOSFET. Okay, so yung gagawin natin dyan, gate, drain, source. Dito sa sa gate tsaka sa source, kukonektahan natin guys ng 10K na resistors. Bali dalawang resistor gagamitin natin, isang 10K para dito tsaka isang 1K para kukonek natin dun sa may blue. Ito papunta sa ating potentiometer. Okay, so dito maglagay muna tayo ng dalawang resistor guys. Nilagyan ko na ng 10K rito na resistor. Sunod natin gagawin is magkoconnect tayo rito ng 12 volts power supply or positive 12. Itong yellow na to kukonek natin dito sa drain. Okay, naglagay na ako ng positive 12 dito sa drain. Tsaka yung MOSFET in-enhance ko, nilagyan ko pa siya ng mas matibay siya. Hindi siya basta-basta kasi pag lang, glue stick lang, minsan pag umiinit kasi ito, baka matunaw lang yung yung glue stick, tapos malaglag ito. So nilagyan ko na ng siya, ito, para mas tumibay. Okay, ang sunod natin i-connecta guys ay yung ating variable resistor o ating potentiometer. Ito, so ang gagawin natin dyan guys, dito pa rin sa ating drain, kukonekta natin itong itong pin ng potentiometer na to. Pag nakaharap sa atin to, itong parang input pin, at tapos dito yata ang positive, negative, tapos dito yung output. Pero tawagin na natin to na 1, 2, 3 para hindi tayo masyado malito. So sa pin 1, kukonect natin din dito sa drain. Okay, lalagyan ko muna to guys ng mga wiring para mas madali, hindi tayo masyado malilito guys. Itong pin number 1, lagay natin din kasabay doon ng ating 12 volts plus sa drain. Sa drain siya nakakabit. Next natin kakabit ay itong nasa gitna. Okay, dito natin siya i-connect sa gate dyan. Okay, so itong last pin, ito, kukonek tayo rito guys ng kukonek natin to sa blue. Ito sa 12 volts, negative 12 volts. Yan, kukonek natin dyan, negative 12 volts. Pero maglalagay tayo ng resistor banda siguro dito bago natin i-connect dito. Lalagay tayo ng resistor, tapos itong bali ito magiging output na to ng palabas na to sa ating terminal, yung dito dyan sa mga terminal na yan. Okay, so kukuha muna ako resistor na 1K guys
Tapos i-connect natin, papakita ko na lang sa inyo. Dito sa pangatlong pin, naglagay ako ng, nag-series ako ng 1K resistor. Ayan. Tapos i-connect natin dyan yung ating ito, negative 12 or yung blue na wire. Tapos ito, palabas na to sa ating terminal. Dito yan, sa black terminal. Diyan natin kukonek yan. So, kukonek ko muna sila guys. Tapos papakita ko na lang sa inyo pag kinonek ko na doon. Okay. Naidugtong ko na yung blue wire. Nandito yung resistor. Blue wire sa resistor. Tapos dito sa pin number 3 natin. Tapos meron akong isang wire na ito. I-connect natin to sa output black terminal. Tapos kinabit ko na rin guys yung ito. Yung yan. Para sa dito sa ating source. Kinabit ko ng red wire para sa ating red terminal dyan. Tapos yung sa ating ammeter, yan, kinabit ko na rin guys yung mga kanya. Yan, yung sa sense power supply niya, ito yung black and red. Tapos yung sa sense, itong yellow wire niya, ito, kinabit ko na sa dito sa katabi ng ng ating red wire papuntang output. Kinabit ko sa rito sa source din. So, ito ang gate, drain, source yan. So, kompleto natin connection. Tetestingin na natin to. Tapos, ikakabit ko pala muna to sa pwesto. Tsaka itong nilalagay ko na para matesting ko na. Okay guys, i-set up ko. Hindi ko na papakita para hindi masyado mahaba yung video. Guys, ito na siya. Ayan. Kanyang naging itsura. Bali, kinabit ko na yung kanyang knob para sa kanya potentiometer niya. Ito na yung dalawang terminal natin. Tapos ito yung switch. Ito voltmeter with ampere meter. Tapos kinabit ko na rin pala guys yung sabi ko, nalalagyan ko ng USB para sa cellphone charger. Tapos ito, ilagay ko na yung kanyang plug. Naglagay ako ng wire dito papunta sa power supply sa board, sa switch connected dito. So medyo parang nakakalito na siya kasi marami ng wire. Ito itong wire black and white, papunta yan dito sa ito yun. Yung white papunta sa 5 volts. Ito kasama niya yung red. Yung black papunta yan doon sa may ito sa ground. Tapos itong RIF 250, yan, nagdagdag ako ng sink. Pinatong ko pa sa isang sink para medyo mas malawak yung kanyang dissipation area. Tapos ito, babalutan ko lang ng tape para safety. Ayan. So yan, kompleto na. Yan. Tapos ito guys, yung nilagay ko rin sa gilid, yung balot ng wire. Bini ako sa gitna, inalis ko yung wire na sa loob. Tapos inikot ko lang sa dyan guys. O, tingnan nyo. So para meron tayong protection din dito sa ating USB. Okay, so ayan. Ayan. Ayan ang kanyan sa loob. Ito naman, sa fan. Ayan, nandyan yan. Okay. Tapos nilagyan ko ng mga glue. Yung mga exposed, mga parts ng
para hindi magkaroon ng mga short sakali magdikit-dikit. Ayan, yan lang konti lang yung wire niya, black sa ground, tapos kuan. Yan yung mga pinanggamitan. Tapos yung etong blue na to, negative blue, papunta yan guys dito sa output terminal natin. Ayan, papunta sa dyan. Tapos yung kanyang isang part ng wire, binalatan ko, nilagyan ko ng resistor papunta sa dito sa ating potentiometer. Yan. So bali ang ikot ko pa ganyan. Ganito yung pa-increase, pa-decrease ganito. Okay, so yan, okay na siguro guys. Test natin. Tingnan natin kung gagana na. Medyo kala nyo lang nakakalito kasi ang daming wire, pero simple lang naman yan. Ito lang naman yung dinagdag natin dyan, tsaka ito yung mga iba-ibang components. Okay, so try natin guys, tingnan natin kung gagana na ba siya. Lagay ko yung plug guys, yung kanyang plug. Ayan, bali pag nakasaksak na to guys, ito magiging live na to, itong dalawang to, kaya ingat dyan, ingat tayo dyan. Ayan, ayan, live na yan. Bali hindi ko na siya guys nilagyan ng standby light indicator. Dito na lang, pag umilaw yung voltmeter, ibig sabihin naka-on na. Ayun. Okay. May ampere. Ito guys, ang lowest volt niya is 1.9. Tingnan natin kung adjustable na ba siya, kasi yun naman ang purpose ko, gawin siyang adjustable. Ayan o, na-adjust na siya. Hindi na siya fixed na 3.3 volt, 5 volts, saka 12 volts. Ngayon, from 1.9 volts, tingnan natin kung hanggang saan ang aabot. 5, 6, 7 volts, 8 volts, 9 volts, 10 volts, yun. Okay. 11 volts, 12 volts. So, okay na siya guys, no? Adjustable na siya. Hindi na siya fix. 13, 14.5, 15 volts, 16, 17, 18, 19, 20 volts. Okay, umabot 20. Ayan, 20 volts. So, yan guys yung sa maximum niya. Pero pag minsan depende guys, nag-a-adjust pa, minsan umabot pa na yan 21 volts. So from 2 volts okay na siya. So succeed yung plan ko na gawin siyang variable. Yan o, nagagalaw-galaw na siya, variable, tsaka na siya, hindi na siya fixed. Ayan, 1.8 yung smallest. So, yan lang siya guys. Pero ito, nagtataka ko bakit meron siyang ampere. Naalala ko na guys. Itong specification pala na to ng voltmeter na to guys, 0 to 100 volts DC. Tapos, hanggang 50 amperes. Yun pala, naalala ko pala. Pag 50 amperes nga pala, kailangan may shunt para maka-measure ng Hindi ko na guys alam kung saan ko nalagay ang shunt nito kasi matagal ko na tong nakatabi. Pag may shunt ito guys, magno-normalize to, mag-reading to ng 0, 0 pag wala pang Try nga natin guys tingnan natin kung tama yung reading. Okay. Lagay na sa DC. Ayan. Shunt. Wala pala yung shunt niya. Dapat may shunt ito para ito mag-stabilize.
Okay guys, pasensya na guys ha. Ang importante yung volts na kita natin na variable na siya. Itong kuan lang ano. So 1.8, 1.9. Okay. Okay, 5.96. So kailangan i-calibrate natin to guys. So tingnan natin kung makakalibrate ko. Okay. 6.8, 6.5, 6.5. So okay na guys. Ayos na to. Pwede na to. 13.6, 13.6. Ito kasi may dalawang digit pa sa likod. Ito hanggang isang digit lang sa decimal niya. So okay na yan. 16, 18. 18.1, 18 dito. Ayos na yan guys. Bali, good na guys. Ang ginawa kong variable voltage, adjustable na siya. Ito na lang guys ang bagay. Okay naman guys kasi pag nabilang ko ng shunt yan, titino na to. Subukan natin guys may load. Baka pag may load, magbago siya. Ito guys, lagyan natin guys ng load. Kuha tayo ng baba muna natin to sa mga 10 volts. Ayan, mga 9 volts. Lagay tayo guys ng bumbilya. Tingnan natin guys kung titino yung kanyang ampere meter. Ayan o. Ganun pa rin guys o. Nag-draw na siya ng kaya naging 4.4 volts na lang. Okay, paliwanagin natin. Ayan, kaya natin 10 volts. Yan, maliwanag na guys. So kailangan talaga guys ng shunt. Naalala ko pala itong kwan pala to is ibang klase pala to. 50 ampere ang kwan. Yung iba kasi guys 0 to 100 volts 10 amperes lang. Ito 50 amperes to. Pag 50 amperes kasi guys kailangan merong shunt. 50 amperes or 100 amperes yung specification ng voltmeter mo. Kailangan meron siyang shunt. Ito wala, hindi ko na alam kung saan nalagay ang shunt, pero okay na guys, basta importante naging variable na siya at pwede na siyang magamit. Okay, test ko nga pala tong sa USB. Titignan ko kung gumagana siya. Ito guys yung USB tester ko. Tignan ko kung gumagana ba siya. Baliktad. Ayan o. Ayan o. Gumana guys. So meaning okay tong kanya USB tester niya. Tapos test din natin guys kung gumagana rin yung ayun, pwede rin. Okay. So kung nagustuhan nyo guys yung aking share sa inyo na idea paano gawing some variable power supply. So paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat. Thanks for watching.